Sa pinakapuso ng estado ng Georgia, matatagpuan ang lungsod ng Macon. Dito natin nakikilala si Lauren Giddings, 27 taong gulang. Siya ang panganay sa 3 magkakapatid at lumaki sa pamilya ni na Karen at Bill, kasama ang mga kapatid na sina Sarah at Caitlin. Napakalapit ng ugnayan sa kanilang pamilya at ayon sa kanilang biro, ang tunay na bituin ng tahanan ay ang aso ni Lauren na si Butterbean. Mula pa pagkabata, kilala na si Lauren sa kanyang pagiging determinado. Pangarap niyang maging tagapagtanggol ng mga taong walang kakayahang magbayad para sa abogado. Noong tagsibol ng 2008, ginawa niya ang isang malaking desisyon. Lumipat mula sa kanyang bayan sa Maryland patungong Macon para tuparin ang pangarap na ito. Inilarawan ng mga lokal ang Macon bilang isang kalmadong lugar na bukas sa lahat. Perpekto para sa pamumuhay at pag-aaral. Agad na naging parang tahanan ito para kay Lauren. Sa panahong iyon, nasa isang long-distance na relasyon siya kay David Van Duyn, isang abogadong nagtatrabaho sa korporasyon. Nakilala niya ito 4 na taon bago noon sa isang law firm sa Atlanta. Kahit may 20 taon silang agwat sa edad, marami silang pagkakapareho. Sabi ni David, si Lauren ay may katalinuhang lampas sa kanyang edad. Agad silang nagkapalagayan, pareho ng pananaw sa propesyon at parehong may natatanging sense of humor. Tuyo pero inosente. Magkatuwang silang dumaan sa mga hamon sa personal at profesional na buhay. Hangang-hanga si David sa pagiging diretso, matalino at mahinahon ni Lauren. Nakuha pa ni Lauren ang tiwala ng nakatatandang kapatid ni David, isang bagay na wala pang nakagawa noon ayon sa kanya. Balak na ni David na mag-propose at may napili na siyang perpektong lugar. Pero nang lumipat si Lauren, naging hadlang ang distansya kaya pansamantala silang naghiwalay. Nagkaroon ng bagong karelasyon si Lauren, isang estudyante rin na nagngangalang Joe, pero kalaunan napagtanto niyang si David pa rin ang mahal niya, kaya't pinili niyang makipagbalikan sa kanya. Bagaman nasaktan si Joe, nanatili ang pagkakaibigan nila. Pagsapit ng Hunyo taong 2011, nagtapos si Lauren mula sa Mercer University School of Law, isa sa pinakamatandang paaralan ng batas sa Estados Unidos. Dumalo sa seremonya ng pagtatapos sina Butterbean, si David, at ang buong pamilya. Sabik si Lauren sa susunod na yugto ng kanyang buhay. Ang kasunod na layunin niya ay maipasa ang pagsusulit para sa lisensyang legal sa Georgia at ibinuhos niya rito ang bawat sandaling meron siya. Matapos ang graduation, dumalo si Lauren sa kasal ng kapatid niyang si Caitlin sa Maryland. Sinabi niya sa mga mahal niya sa buhay na pagkatapos noon, kailangan niyang tumutok sa review para sa exam. Alam ng pamilya na matagal bago sila muling magkikita, kaya naging mas makahulugan ang kasal ni Caitlin. Tulad ng maraming bagong graduate, pinili ni Lauren na manatili sa Macon sa halip na bumalik sa Baltimore. Nakatira siya sa ikalawang palapag ng Barristers Hall sa unit bilang 2. Ang gusaling ito ay itinayo para sa mga estudyanteng nag-aaral ng batas at matatagpuan mismo sa tapat ng campus. Ang kakayahang magtanong sa mga propesor at gumamit ng silid-aklatan habang nag-aaral ay isa sa mga dahilan kung bakit siya nanatili. Pero hindi nagtagal, ang katahimikan at kapanatagan sa kanyang paligid ay napalitan ng pag-aalala. Ikinuwento niya sa kapatid niya ang mga kakaibang bagay na hindi niya maipaliwanag o mapatunayan. Pakiramdam niya ay may ibang gumagalaw sa kanyang mga gamit na para bang may ibang nakakapasok sa unit. Tuwing umuuwi siya, may hindi maipaliwanag na kaba. May pakiramdam siyang parang may nagmamasid sa kanya. Pero walang senyales ng puwersahang pagpasok at hindi niya mawari kung paano ito nangyayari. Hindi siya tinatantanan ng masamang kutob at noong gabi ng ika-25 ng Hunyo taong 2011, nagpadala siya ng email kay David upang ibahagi ang kanyang mga pangamba. Sinubukan siyang pakalmahin ni David, sinabing malamang ay mga kabataang nag-iingay lang iyon at wala namang balak na masama. Ipinaalala rin niya na abala siya sa trabaho at bihirang lumabas ng apartment kaya maaring sobra lang ang kanyang pag-aalala nang hindi niya namamalayan. Nagpadala si Lauren ng pangkalahatang mensahe kung saan bahagyang sinabi, "Hi guys! Tutok muna ako sa paghahanda para sa bar exam. Huwag kayong magtampo kung hindi ako nakakasagot sa mga mensahe o tawag." Sa mga sumunod na araw, wala nang narinig mula sa kanya. Bukod sa pagdalo sa simbahan at paminsan-minsang pag-eehersisyo, abala lang siya sa pagbabasa, kaya sa unay hindi ikinabahala ang ilang hindi nasagot na tawag o mensahe.
Gayunman, ilang ulit na sinubukan ng kanyang matalik na kaibigang si Katie at ng kanyang kapatid na si Caitlin na makipag-ugnayan, ngunit katahimikan lang ang tugon. Si Caitlin ay nasa honeymoon at nagpapadala ng mga larawan at tila kakaiba na hindi tumutugon si Lauren sa alinman dito. Hindi lang ito simpleng pagkaabala, may pakiramdam na may kakaiba. Tumanggap na ang tawag si Ashley, isang kaklase, mula kay Caitlin na humihiling na silipin ang apartment ni Lauren para tiyaking maayos ang lahat. Bago tumuloy si Ashley, tinawagan niya muna si Lauren, ngunit agad na nag-redirect sa voicemail ang tawag. Dumating sila ng kanyang nobyo sa tapat ng apartment at napansing nandoon pa rin ang sasakyan ni Lauren. Gamit ang ekstrang susi, nakapasok sila sa loob. Magulo ang mga gamit ni Lauren pero hindi ito nakapagtataka dahil balak na talaga niyang lumipat sa tirahan ni David. Ngunit nang silipin nila ang kalendaryo at tingnan ang petsa, napagtanto nilang dapat ay lumipat na siya kinabukasan, ika-30 ng Hunyo. Natagpuan nila roon ang kanyang bag. Mga librong pang-abogasya, cellphone at laptop, mga bagay na tiyak na hindi niya basta iiwan. Kaya nasaan siya? Tinawagan ni Ashley ang mga kaibigan at kakilala sa parehong building. Pati ang dati niyang kasintahang si Joe ay nagsimulang maghanap sa campus habang ang iba naman ay naghahanap sa paligid. Ayon sa marami, huli siyang nakita sa isang end-of-year party 4 na araw na ang nakalipas, pero umalis siya kinabukasan at mukhang maayos naman ang lahat. Ilang oras matapos yon, nagpadala siya ng email kay David, ikinukwento ang kanyang pangamba sa pananatili sa apartment. Kinaumagahan, dahil wala pa ring balita, napagpasyahan ng tawagin ang mga pulis at bumiyahe ang kanyang pamilya ng halos 12 oras papuntang Georgia upang tumulong. Bandang alas 9 ng umaga, dumating ang mga alagad ng batas sa bahay bilang 2 sa Barristers Hall. Agad nilang napansing walang senyales ng puwersahang pagpasok, walang bakas ng kaguluhan at tila wala namang nawala. Ngunit nagkakaisa sila sa isang bagay, may mali. Mainit at mahangin ang ika-30 ng Hunyo. Nang lumipat ng pwesto ang mga pulis sa labas upang ayusin ang bagong plano, isang malakas na ihip ng hangin ang naghatid ng kakaibang amoy. Nakatayo sila malapit sa mga basurahan nang ang amoy na iyon ay nagpahinto sa kanila. Walang duda, hindi iyon karaniwang amoy. Isa sa mga opisyal ang nagsabi kalaunan, habang nakatayo kami roon, bigla na lang nagbago ang ihip ng hangin. Marami tayong naamoy sa araw-araw, pero ang ganitong klase ay isa sa mga pinaka-di malilimutang karanasan. Nang buksan ng mga pulis ang mga takip, natuklasan nila ang isang bagay na hinding-hindi nila malilimutan. Sa loob ng isang itim na plastik may laman itong bahagi ng isang tao, kinailangan pa ng pagsusuri pero dahil sa pagkawala ni Lauren at mga resulta ng pagsusuri gamit ang luminol sa kanyang banyo, may matibay silang dahilan para isipin na may kaugnayan ito sa nawawalang babae. Wala pa akong nakita na katulad nito noon. Sino ang makakagawa ng ganito? Sa totoo lang, tanging isang taong may sobrang kadiliman sa puso ang kayang gawin to, pagbabahagi ng isa sa mga investigador. Sa isang kakaibang pangyayari, ang mga police car na nakaparada sa harap ay naging dahilan para hindi makapasok ang truck ng basura at hindi nito na-empty ang mga container. Kung hindi hinarangan ng pulis ang daan, baka nawala na ang lahat ng ebidensya bago pa man nagsimula ang investigasyon. Gaya ng inaasahan, kinumpirma ng mga pagsusuri na konektado ang natagpuan sa pagkawala ni Lauren Giddings. Sinabi ng pangunahing forensic expert na wala namang palatandaan ng hindi magandang pagtrato, ngunit hindi pa rin nila masabi kung ano talaga ang naging sanhi ng nangyari. Ayon sa kanila, ang lahat ay posibleng nangyari noong ika-26 ng Hunyo. Sa apartment ni Lauren, lalo na sa banyo, naghahanap sila ng mga fingerprint pero tila malinis na malinis ang lugar. Tanging ang luminol lang ang nagpakita ng bakas. Nilagyan ng pulisya ng harang ang buong lugar at sinikap nilang panatilihing lihim ang mga natuklasan. Kung sakaling nasa loob pa ng compound ang may sala, ayaw nilang mabahala ito at tuluyang makawala o sirain ang iba pang posibleng ebidensya. Kailangang pagtuunan ng pansin ang mga taong malapit sa biktima, romantically o kahit sa distansya lang, ani ng isang opisyal. Pinakiusapan ang mga unang tumulong sa paghahanap, sina Ashley, Joe at iba pa na bumalik at magbigay ng pahayag. Kinausap din nila ang kasintahan ni Lauren, si David, na labis na naapektuhan sa nangyari pero may matibay na alibi. Nasa isang golf tournament siya sa California. Kaya agad nilang naalis siya sa listahan ng mga posibleng sangkot.
Pati ang dating nobyo ni Lauren na si Joe ay mabilis ding natanggal sa mga pinaghihinalaan. Layunin ng mga awtoridad na masiyasat ang bawat tahanan sa paligid para makapagsimula ng proseso ng elimination. Lahat ay pumayag. Maliban sa isang tao, si Stephen McDaniel, 25 taong gulang. Siguro ito na yung pagiging estudyante ng batas ko, gusto ko lang protektahan ang aking privacy, paliwanag niya. Estudyante siya ng abogasya, naghahanda rin para sa bar exam at nakatira sa katabing unit ni Lauren mula pa noong unang taon. Sa apartment number 4, siya rin ang isa sa mga tumulong sa paunang paghahanap kasama ang mga kaibigan ni Lauren at isa rin sa mga unang tinawag sa presinto ilang oras bago iyon. Nandito ang isa niyang kapitbahay mula sa apartment number 4. Ano po ang buong pangalan ninyo? McDaniel, Stephen McDaniel, kailan mo siya huling nakita? Mga 1 linggo o 2 linggo na ang nakaraan. Papauwi ako mula sa pag-aaral para sa bar exam nang makita ko siyang lumabas para tumakbo. May maidadagdag ka ba sa sinabi mo? Anumang makakatulong para mahanap si Lauren? Wala akong maisip na kakaiba. Naghahanap kami ng sulat o anumang palatandaan pero wala kaming nakita na makakapagturo kung saan siya maaaring pumunta. Nagpatuloy ang pulisya sa pag-iikot sa iba pang bahagi ng complex, hindi inaalis ang mata sa kanya. Kakaiba ang kilos niya. Ayaw niyang makisali pero hindi rin siya umaalis at tila gusto niyang malaman lahat ng nangyayari. Buong araw siyang nandoon, pinapanood ang lahat ng kilos at sumasabay pa sa mga pulis kapag pumapasok ang mga ito sa mga bahay ng iba. Lalong lumala ang mga hinala dahil sa inasal niya nang magsimulang magsaliksik ang mga mamamahayag sa lugar. Isa siya sa mga unang lumapit sa media at masigasig na ibinahagi ang sarili niyang mga palagay kung ano ang maaaring nangyari kay Lauren. Oo, kapitbahay ko si Lauren. Sinusubukan lang naming alamin kung nasaan na siya ngayon. Wala nang nakakita sa kanya mula pa noong Sabado. Huling beses na may narinig tungkol sa kanya ay nang magpadala siya ng email tapos wala na. May nakita ba kayong kasama niya kamakailan? Walang nakakita sa kanya simula noong Sabado. Wala akong napansin. Siyempre, may naririnig kang mga tunog sa labas pero madalas ay mga taong dumadaan lang. Isa siyang masayahin palabati, parang pista araw-araw. May kilala ba kayong posibleng gustong manakit sa kanya? Kaaway? Wala talaga. Wala kaming ideya kung nasaan siya. Ang tanging naiisip namin ay baka lumabas siya para tumakbo tapos may humarang sa kanya. Pumasok kami sa loob, may susi ang isa sa mga kaibigan niya. Sinubukan naming tingnan kung may kakaiba pero nakakandado ang pinto mula sa loob at may doorstop sa tabi. Walang palatandaan ng sapilitang pagpasok. Nakalak ang pinto pagdating ng lahat. Paano naman yung paradahan? Alam ko maraming aktibidad doon. May nakita raw na kakaiba. May nakita raw. Kayo po ba may napansin o narinig doon? Hindi namin alam kung iyon nga ang taong sangkot, alam mo na? May dinala palabas mula roon kamakailan. Hindi namin alam kung konektado yon sa kanya. Kaya nga nagtatanong kami sa mga tao kung may idea sila kung sino ang nakatira roon. Ayos lang ba kayo, sir? Sa tingin ko, kailangan kong umupo. Sige lang. Sa puntong ito, kakaunti pa lang ang nakakaalam tungkol sa nadiskubre sa basurahan. At matapos ang panayam, matagal lang nakaupo si Stephen, nakatitig sa kawalan. Hindi pa nila kinukumpirma sa amin kung ano talaga yung nakita nila. Umaasa pa rin kayo? Oo, umaasa pa rin ako. Wala kayong narinig tungkol sa nakita hanggang sa makausap niyo kami kanina? Wala. Ang alam namin, hinahanap pa rin nila siya. Kagabi, tiningnan ni Joe ang kanyang computer para alamin kung may iniwang mensahe. Nagpadala siya ng email sa ilang tao. May isang email na ipinadala niya pasado 10:00 ng gabi. Sa tingin ko, sa kaibigan niya sa Atlanta. Nasa mensahe na natatakot siyang manatili sa apartment niya dahil may tumangkang pumasok noong Huwebes ng gabi ayon sa kanya. Narinig niyo ba ito? Kanino niyo nalaman? Kay Joe. Pinakita niya ito sa akin sa screen tapos binasa namin. Wala kayong narinig noong Huwebes ng gabi? Wala. Wala siyang nasabi sa inyo? Wala. Natatakot siya sa apartment. Dapat sana naialis na siya roon. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay pinapasok niya ang mga pulis sa kanyang apartment. Sa loob, may mga nakaimbak na pagkain, energy drinks at iba pang gamit na kahina-hinala. Sa pagsisiyasat ng mga drawer, may nakita ang pulis na iba't ibang bagay, kabilang na ang ilang kondom,
Habang kinukuha ito ng mga autoridad, mahina niyang binanggit na isa siyang birhen at naghihintay para sa tamang oras. Ikinuwento rin niya na may profile siya sa eHarmony, isang dating site, pero hindi raw siya nagtatagumpay sa paghahanap ng kapareha. Kakaiba ang kilos niya at nang tanungin kung bakit siya may ganong gamit, paanas niyang sinabi na minsan daw ay pumasok siya sa dalawang katabing apartment at napagtripan lang daw kunin iyon. Matapos niyang aminin mismo na pumasok siya sa mga bahay malapit lang sa tinitirhan ni Lauren, inaresto siya ng pulisya dahil sa pagnanakaw na may sapilitang pasok at dinala para sa karagdagang investigasyon. Ayon sa pulisya ng Macon, isang grupo ng mga K9 mula sa lalawigan ng Dooley ang voluntaryong tumulong sa paghahanap sa nawawalang nagtapos sa Mercer na si Lauren Giddings. Patuloy na sinusuri ng mga investigador mula sa Macon ang ilang mga posibleng bakas, ngunit sa ngayon, wala pang opisyal na tinutukoy na sangkot. Ang kapitbahay ni Giddings, ang 25 taong gulang na si Stephen McDaniel, ay nananatiling nakakulong ng ngayon dahil sa isang kaso ng pagnanakaw na hindi kaugnay sa kasong ito. Patuloy na kumakalap ng testimonya ang mga pulis mula sa mga estudyante at kapitbahay bilang bahagi ng isang masinsinan at maingat na proseso. Bagaman dati siyang bukas sa mga panayam at tila interesado sa takbo ng mga pangyayari, ngayon ay ganap na siyang tahimik. Kailangan kitang tanungin ng ilang bagay. Dumaan ka na rito dati, hindi ba? Nag-usap tayo, tama? Wala kang dala na anumang bagay na maaaring ituring na mapanganib? Hindi. May mali ba? Alam mong ako si Detective Patterson, di ba? Oo. Naalala mo? Ipatong mo ang mga kamay mo rito? Naalala mo ang pag-uusap natin? Kailangan kong malaman ang tungkol sa babaeng ito. Kilala mo ba siya? Oo. Sino siya? Si Lauren Giddings. Nakatira ba siya sa tabi mo? Oo. Ayos. Tumingin ka sa akin kapag kausap mo ako. Magkaibigan ba kayo? Oo. Nakikiusap ako sa'yo. Kailangan ko ang tulong mo. Matutulungan mo ba ako? Hindi ko alam. Hindi mo alam kung makakatulong ka? Oo, kailangan ko ng tulong mo. Tulungan mo ako. Sabihin mo kung ano ang dapat kong gawin. May mga hindi tugma sa kanyang mga sagot at madalas ay ayaw niyang sumagot ng direkta. Karamihan sa kanyang mga tugon ay oo, hindi, o ewan ko. Ano sa palagay mo ang nangyari sa kanya? Hindi ko alam. Nababahala ka ba na walang dumating? Hindi ko alam. Ikaw ba? Oo. Alam mong may nakita kami sa basurahan sa tabi ng apartment. Isang bagay. Oo, isang babae malapit sa lugar mo. Hindi pa namin masabi ng buong katiyakan kung siya si Lauren, pero halos sigurado na kami. Ibig kong sabihin, sino ba ang kayang gumawa ng ganito sa isang tao at basta na lang iwan sa basurahan? Hindi ko alam. Alam mong buong araw naming hinahanap si Lauren, di ba? Tanong ng detective. Oo, dahil gusto ng pamilya niya malaman kung nasaan siya. Tama, at hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa mga magulang niya. Kaya ikaw ang tinatanong ko, ano ang dapat kong iparating sa kanila? Hindi ko alam. Sa'yo nakasalalay ang lahat, tol. Ano ang sasabihin ko sa pamilya niya? Hindi ko alam. Pero kailangan kong malaman iyon. Bukod sa kakaibang mga sagot niya, ang kanyang kilos ay talagang nakakapagtaka. Ayon sa mga opisyal, hindi pa sila nakakita ng ganitong asal mula sa isang iniimbestigahan. Halos hindi siya gumalaw sa kabuuan ng pag-uusap at madalas ay kailangan pa siyang paalalahanan na tumingin sa mata ng kausap. Sa pinaikling bersyon ng interogasyon, kapansin-pansin ang halos hindi niya pagkilos, na mas lalo pang naging halata kung ihahambing sa natural na galaw ng detektive. Kahit pa umalis na ang mga investigador sa silid, nanatili pa rin siya sa parehong posisyon, nakatitig lang sa harapan. Ang paulit-ulit niyang pagsagot ng hindi at hindi ko alam ay nagsimulang inisin si Detective Patterson. Para sa kanya, malinaw na may alam ang kaharap niya tungkol sa pagkawala ni Lauren. Nagpakita ka pa sa harap ng mga news camera at nakita ka ng nanay niya sa TV. Tumayo ka roon, nagsalita ka pa sa mga mamamahayag, tapos ngayon uupo ka lang at sasabihing wala kang alam, para kang walang pakialam, parang wala kang konsensya. Bakit ayaw mong magsabi ng totoo sa akin? Totoo ang sinasabi ko. Steven, hindi iyon ang nakikita ko, tol. Alam mo, pakiramdam ko ay may bumabagabag sa'yo ngayon. Stephen, may nagawa ka ba kay Lauren? Wala. Ano ang ginawa mo, tol? Wala akong ginawa. Ano ang ginawa mo kay Lauren? Wala akong ginawa. Pero pasado na ang hating gabi at wala pa rin silang sagot.
Tinitingnan mo ang litratong to, ang mukha ng dalagang ito at sinasabi mong wala kang alam. Pero alam kong alam mo. Wala talaga akong alam. Meron kang alam. Anong sasabihin mo bukas kapag sinabi ko na nahanap namin ang buhok mo sa lugar kung saan nangyari ang lahat? Naniniwala akong mabuting tao ka, pinagtripan ka ng iba, hindi ka nirerespeto ng mga babae, naging padalos-dalos ka at ramdam ko, mabigat din sa loob mo kaya kaganyan ka nerbiyoso. Gusto naming magsalita ka para maintindihan ng mga tao, hindi ka halimaw, sumabog lang ang lahat, isa itong sakit. Bakit mo to ginawa, Steven? Hindi ko ginawa. Steven, bakit paulit-ulit mong itinatanggi? May nasaktan kang babae. Wala akong ginawang masama. Meron, Steven, aminin mo. Hindi mo na siya karapat-dapat tingnan. Diyan ka lang muna, ayos? Sige, pinahahalagahan ko ang pakikipagtulungan mo ngayon, ayos lang. Ayos lang. Ipinakita rin ni Stephen na may 2 gasgas siya sa may itaas ng kanyang hita. Habang nagpapatuloy ang interogasyon, sinisiyasat na rin ang apartment ni Stephen. Nadiskubre ng mga investigador na kung paanong nagkaroon siya ng master key na kayang magbukas ng lahat ng kwarto sa buong gusali. Sa loob ng kanyang unit, natagpuan ang kahon ng lagaring bakal at ilang USB. Kalaunan nalaman na naglalaman ang mga ito ng bawal na material na may kinalaman sa mga menor de edad. Nandun din ang isang underwear na, ayon sa pagsusuri, ay pag-aari ni Lauren Giddings. Nang repasuhin ang kasaysayan ng mga hinanap niya online, lumabas na palagi siyang bumibisita sa mga profile ni Lauren sa social media at sabay ito sa panonood niya ng mga sensitibong video na hindi dapat para sa publiko. Napatunayan ring nagsusulat siya ng blog tungkol sa kanyang nakakabahalang pantasya at ibinabahagi ito sa mga forum. Lahat ng ito'y nagpataas ng seryosong alarma. Sa dami ng mga beses na hinanap niya ang pangalan ni Lauren, malinaw na abala siya rito. Isa pa sa huli niyang mga hinanap ay ang schedule ng koleksyon ng basura sa Macon. Tapos na ang lahat. Wala nang atrasan. Alam na namin kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Ang tanong lang, ikukwento mo ba sa amin? Wala akong kasalanan. Salita mo yan. Pero alam na namin ang totoo at wala ka na sa ligtas na kalagayan. Pwede kang manatiling ganyan ang mukha mo, pero tapos na. Hindi ko alam kung ano gusto ninyong sabihin ko. Gusto kong manahimik ka. Wala ka nang pupuntahan. Akala mo mas matalino ka sa lahat, pero laging may naiiwang ebidensya. May pinasok kang delikadong sitwasyon. Nung una, hindi talaga ako makapaniwalang may kinalaman ka rito. Sabi nila, hindi, imposibleng siya yon. Dati siyang nagtatrabaho sa amin sa opisina ng piskal. Mabait yan. Tumulong siya noon. Palakaibigan siya. Hindi siya ganon. Hindi niya kayang gumawa ng ganito. Hindi. Ang masaklap, posibleng may mararating ka sana sa buhay pero pinili mong ibang landas dahil una, wala kang kasintahan at pangalawa, mukhang hindi ka rin magkakaroon. Sa loob ng utility room ng building, nahanap nila ang lagari kapareho ng kahon na nahanap sa unit niya. May palatandaan na may isang tao roon na dumaan sa masamang kalagayan. Kinumpirma ng CCTV na siya mismo ang bumili ng lagaring iyon. Nandoon din ang isang kumot na may mga bakas at lumabas sa pagsusuri na parehong may kaugnayan sa katawan ni Lauren. Inalis na sa listahan ng mga posibleng sangkot ang maintenance worker at ang tanging tao na may access sa lugar ay si Stephen. May kinalaman siya sa pagkawala ni Lauren, pero sino nga ba si Stephen McDaniel at bakit niya ito ginawa? Ang mga kaklase ni Stephen ay nagsabi na hindi komportable ang pakiramdam kapag kasama siya. Isa siyang taong mahirap kausapin at may kakaibang kilos. Madalas siyang magtanong ng mga hindi karaniwang bagay tungkol sa pag-alis sa mundong ito at tila labis ang pagka-interest niya sa mga ideya ng isang zombie apocalypse at kung paano maisasagawa ang perpektong lihim na krimen. Tinanong pa raw niya ang ilang tao kung paano nila, sa teorya lamang, kayang tapusin ang buhay ng isang tao at itago ito. Sa eskwelahan, napili pa nga si Stephen bilang pinakaposibleng sumikat balang araw. Pero ayon sa mga kaklase niya sa kursong abogasya, kumbinsido raw si Stephen na siya ang pinakamatalino sa silid, mas matalino kaysa sa lahat, at ugali niyang magpakita ng kayabangan at laging nakikipagtalo kahit mali siya. Wala siyang pinapalampas na argumento, kasama na si Lauren at maraming estudyante ang nagsabi na tila nasisiyahan siya sa pagtatalo at pagkakaiba ng opinyon. Hindi siya narito para makipagkaibigan. Malinaw iyon. Ani ng isa.
Pati ang mga guro ay napansin na isa lamang siyang katamtamang estudyante. Hindi siya stand out pero nagsasalita siya na para bang siya ang pinakamagaling. Habang papalapit na siya sa pagtatapos ng kolehiyo, hindi pa rin niya alam ang susunod na hakbang sa buhay. Matapos graduate ng walang kaibigan at plano para sa hinaharap, para siyang lutang sa sariling landas. Simula noong lumipat siya sa katabing unit noong 2008 taon, sinikap talaga ni Lauren na maging magkaibigan sila at maging magaan ang pakikitungo. Ipinakilala pa nga siya ni Lauren sa kanyang ina, si Karen, matapos nilang mapansin na madalas itong naglalakad ng mag-isa sa paligid ng compound. Muli silang nagkita ni Karen bago ang graduation at may kakaiba siyang naramdaman sa binata. Matapos ang kanilang ikalawang pag-uusap, hindi maiwasan ni Karen na maisip na katabi lang siya ng tirahan ni Lauren. Ang weird lang na palaging sarado ang mga bintana at kurtina niya, parang hindi mo talaga siya makikita. Naalala niya, kahit na gaano ka-warm at friendly si Lauren, ganun pa rin ang epekto ni Stephen. Parang may bumabalot na kaba o pagkailang sa tuwing andyan siya. Sa isang sulat na isinulat ni Lauren kay David noong 2008 taong lumipat siya, binanggit niya ang kilos ni Stephen at kung paano sila nagkakasalubong sa klase. Sinabi niya, may binigay siyang tingin na hindi maganda, parang may sama siya ng loob sa akin. Gayunpaman, halatang may interest si Stephen kay Lauren at ilang beses siyang niyaya nito lumabas. Pero bukod sa may karelasyon na siya noon, hindi talaga siya interesado. Mula noon, binabati niya na lang ito ng magalang pero nanatiling may distansya. Batay sa mga ebidensyang nakalap, noong 2 ng Agosto taong 2011, pormal na inakusahan si Stephen McDaniel sa insidente na may kinalaman kay Lauren Giddings. Maya-maya pa, sinampahan din siya ng 7 kaso kaugnay ng sensitibong material tungkol sa mga menor de edad. Kahit na hiniling ng kanyang mga abogado na gawing $100,000 ang piyansa, halos 1 milyon ang itinakdang halaga. Inakusahan siya ng grand jury sa isang kaso at pagkatapos suriin ang lahat ng kanyang kagamitan, nadagdagan pa ito ng 30 iba pa, lahat ay may kaugnayan sa sensitibong nilalaman. Lalong tumitindi ang kaso laban kay Stephen McDaniel na may kaugnayan sa kanyang kapitbahay na si Lauren Giddings. Ngayong araw, inanunsyo ng malaking lupo ng hurado na may sapat na ebidensya upang ihanda ang kaso para sa paglilitis. Isang bilang ng paratang kaugnay sa nangyari at 30 kaso na may kinalaman sa hindi pinapahintulutang mga material ukol sa mga menor de edad, ito ang mabibigat na akusasyong isinampa laban kay McDaniel na nakakulong na mula pa noong 1 ng Hulyo dahil sa isang hiwalay na insidente ng pagnanakaw. Mahigit 20 hurado ang nakinig sa presentasyon mula sa opisina ng taga-usig ngayong umaga bago nagpasya na may sapat na basehan upang isulong ito sa hukuman. Ayon sa dokumentong isinampa, ang ebidensyang iniharap ngayong araw ay nakumbinsi ang hurado na si Stephen McDaniel ay may kinalaman sa nangyaring hindi maibabalik na kapinsalaan kay Lauren Giddings sa paraang hindi pa matukoy ng hurado sa ngayon, kabilang na ang matinding pinsala sa bahagi ng ulo. Dahil nakita ng hurado na may sapat na dahilan, ang susunod na hakbang ay ang opisyal na pagsasampa ng kaso. Doon ihahayag ni McDaniel ang kanyang panig at, ayon sa kanyang abogado na si Floyd Buford, ito ay magiging pahayag ng pagiging walang sala. Bagamat seryoso ang lahat ng ebidensya laban sa kanya, binigyang diin ng taga-usig na ang kaso ay umaasa pa rin sa mga hindi direktang patunay. Maliban sa isang piraso ng panloob na kasuotan, walang ebidensyang nag-uugnay ng kanyang DNA sa nasangkot. Wala ring natagpo ang anuman sa banyo na konektado sa kanya at hindi rin natagpuan ang kanyang DNA sa lagari. Kaugnay ng panloob na kasuotan, posible raw niyang ipaliwanag ito bilang isang bagay na nakuha niya, tulad ng ginawa niya sa mga nakuha niyang bagay tulad ng kondom. Hindi natukoy ng investigasyon ang eksaktong oras o dahilan ng pangyayari, ngunit kampante ang mga pulis at handa na itong isampa sa korte. Di nagtagal, lumabas ang bagong ebidensyang nagpapatibay sa kaso, isang bagay na talagang nakakabahala. Sa memory card na nakuha mula sa kanyang tirahan, may natagpo ang video na nagpapakita na matagal nang sinusubaybayan ni Stephen si Lauren. Ang kanyang pakiramdam at pagkabahala na may naniniktik sa kanya at pumapasok sa bahay ay may matibay na batayan. Noong mismong gabing iyon, kung kailan nangyari ang insidente kay Lauren, kinunan niya ng video ang bahay nito mula sa labas ng bintana. Gumawa siya ng isang kahoy na patpat, nilagyan ng tape at ikinabit ang kamera sa dulo. Saka itinaas ito upang masilip ang mga silid sa likod ng mga kurtina.
Ayon sa taga-usig na si David Cook, nang makita niya ito ay agad niyang nasabi, "Siya yon." Makalipas ang ilang araw, daan-daang tao ang dumalo sa simbahan ng St. Mary's sa Mills upang magbigay ng huling parangal kay Lauren. Sa kasamaang palad, hindi na kumpleto ng pamilya ang tradisyonal na seremonya dahil may mga bagay na hindi pa natatagpuan. Di naglaon, inanunsyo ng tanggapan ng taga-usig ng Bibb County ang layunin nilang itulak ang pinakamabigat na kaparusahan laban kay Stephen McDaniel. Nagpahayag siya ng pagiging walang sala at inihahanda ng kanyang depensa ang argumento na siya ay sinisiraan at paulit-ulit na pinasok ng pulisya ang kanyang tirahan upang mag-iwan ng mga ebidensya. Sa hindi inaasahang pag-ikot ng mga pangyayari, nalaman na isa sa mga abogado ni Stephen na panandalian lang nakatrabaho niya ay naging guro ni Lauren sa isang kurso para sa mga nagtatapos sa law school. Ayon sa kanya, humanga siya kay Lauren at masaya siyang nagturo sa kanya pero naalala niya ang isang bagay. Tutol si Lauren sa pinakamabigat na kaparusahan. Alam niyang ito ang isinusulong ng taga-usig kaya sinikap niyang pigilan ito. Habang abala ang lahat sa paghahanda para sa mahirap na paglilitis, pumayag ang prosekusyon na bawiin ang paratang na may kinalaman sa hindi pinapahintulutang nilalaman na may kinalaman sa kabataan at nag-alok ng kasunduan. Nangangahulugan ito na si Stephen, matapos kumonsulta sa kanyang mga abogado, ay nagbago ng pasya. Noong Abril taong 2014, isang linggo bago magsimula ang paglilitis, sa wakas ay inamin ni Stephen McDaniel ang kanyang pagkakasangkot sa nangyari kay Lauren. Halos 3 taon na ang nakalipas mula ng 2 malalaking tanong ang bumalot sa kasong ito. Ano ang tunay na nangyari noong gabing iyon at bakit nabigong makahanap ng sapat na ebidensya ang mga investigador? Ngayon, sa harap ng kasunduan, detalyado nang isinalaysay ni Stephen McDaniel ang lahat sa opisyal na salaysay. Pumayag si McDaniel na magsumit ng pahayag, isang dokumentong inilalahad ang lahat ng kanyang ginawa. Si Stephen McDaniel ay isang taong may baluktot na pag-iisip na duwag na hinayaang lamunin siya ng dilim at kasamaan. Hindi na siya dapat muling hayaang maglakad ng malaya sa mga lansangan ng mundong ito, wika ni Karen Giddings, ina ni Lauren, estudyante ng Mercer na napahamak halos 3 taon na ang nakararaan. Inamin ni Stephen McDaniel ang kanyang pagkakasangkot sa nangyari kay Lauren Giddings. Ang kanyang pag-amin ang nagtapos sa kasong ito at nagbigay ng hustisya na hindi na maaaring bawiin. Dahil sa kanyang pag-amin, hindi na niya kailanman maikakaila na siya at siya lamang ang may pananagutan sa sinapit ni Lauren Giddings. Ayon sa kinatawan ng prosekusyon, isa sa mga dati niyang abogado ang nagsabing naging mas mabigat ang laban ni McDaniel nang lumabas ang mga ebidensya mula sa kanyang computer at lalo pa itong nadagdagan. Batay sa mga nakuha mula sa kanyang computer at camera, sa huli ay umamin siya na sapat na ang ebidensya upang siya ay mapanagot. Bago ipataw ang sentensya, ipinakita ng prosekusyon ang mga salaysay na tumutukoy sa kanyang pagkatao. Ipinakita nila ang kuha mula sa tahanan ni Lauren at binasa ang ilan sa mga di umano'y pahayag ni Stephen sa mga online forum. Sa isa sa mga iyon ay nakasaad, "Tapos na ako sa law school, nagdiriwang mag-isa sa harap ng computer. Nakikita ko ang aking kakit-akit na kapitbahay na kaklase rin, pauwi ng gabi. Inaya ko siyang uminom. Inihanda ko ang isang espesyal na inumin, isang Mickey Finn, para mawalan siya ng malay. Nawalan siya ng malay at sa wakas nawala na rin ang aking pagiging inosente. Naku, hindi na siya nagising. Ginunita ko ang sandaling iyon habang nag-iihaw. Hindi ako interesado sa loob ng katawan pero nagpaalam na ako sa iba pa. Nanonood ako ng balita habang nagsisimula ng makakita ng bakas ang pulis. Naiinggit ba kayo mga nag-iisa? Gayunpaman, pinagdududahan ang pagiging totoo ng mensaheng ito dahil may ilang nagsabing isa lamang itong biro online. At kahit naniniwala ang prosekusyon na siya nga ang may akda, nananatiling bukas ang isyong ito sa diskusyon. Ayon sa kasunduan sa pag-amin, kailangan niyang ilahad sa hukuman kung ano ang nangyari noong araw na iyon. Ayon sa kanya, ganito ang naganap. Bandang 4:30 ng umaga, binuksan niya ang pinto gamit ang master key. Nakasuot siya ng itim mula ulo hanggang paa, may suot na guwantes at maskara. Inilahad niya na tumayo siya at pinanood habang siya'y natutulog pero tila naramdaman nito na may kakaiba kaya bigla itong nagising. Bago pa man siya makabangon mula sa kama o maintindihan ang nangyayari, agad siyang dinamba ni Stephen at inabot ang kanyang leeg gamit ang 2 kamay. Nagkaroon sila ng sagupaan at bumagsak sa sahig. Ayon sa kanya, hinila ni Lauren ang kanyang maskara.
At nang makilala siya nito, tinawag siya sa pangalan at sumigaw, nagmamakaawang huminto. Umiiyak siya at pilit na lumalaban sa loob ng halos 15 minuto habang patuloy ang pagkakakapit ni Stephen sa kanyang leeg hanggang sa tuluyan nang nawala ang kanyang mga palatandaan ng buhay. Inilipat niya si Lauren sa banyo at inilagay sa loob ng bathtub. Naiwan siya ron buong gabi at hanggang sa sumunod na araw. Pagsapit ng gabi ng ika-27 ng Hunyo, bumalik siya dala ang ilang kagamitan, kabilang ang lagaring kamay, at isinagawa ang isang bagay na hindi dapat gawin na inilarawan pa niya ng detalyado. Inilagay niya ang iba't ibang bahagi sa magkakahiwalay na supot at ayon sa kanya, itinapon ito sa mga basurahan sa paligid ng campus. Ngunit ang gitnang bahagi ay isinilid niya sa isang lalagyan malapit sa gusaling tinitirhan niya sa paniniwalang agad itong kukunin. Pinira-piraso niya ang maskara, guwantes at kamiseta at itinapon ito sa inidoro. Walang nakita ang pagsusuring medikal na senyales ng pisikal na pag-abuso sa masilang bahagi at iginiit ni Stephen na wala siyang ginawang ganoong bagay kay Lauren. Suot pa niya ang kanyang kulay rosas na shorts nang mangyari ang lahat at ni minsan ay hindi ko iyon inalis. Naiwan ito sa kanya gaya ng pagkaalis ko, anya sa korte. Bagamat halos 3 taon na ang lumipas, marami pa ring hindi makapaniwala sa buong pangyayari. Si Lauren ay kilala sa pagiging mabait at palakaibigan mula pa sa unang pagkikita nila ni Stephen na kanya ring kinumpirma. Ayon kay Stephen, simula ng gabing iyon ay tila nasa isang ulap siya ng pagkalito at kumbinsido pa rin na si Lauren ay buhay. Mahirap ipaliwanag kung bakit ko nagawang saktan si Lauren at itago ang nangyari sa ganitong paraan. Alam kong mali ito. Hindi ako isang taong walang katinuan, moralidad o dangal. Marahil ay may aspeto sa aking pagkatao, pag-iisip o sistema ng nerbiyos na makakapagpaliwanag nito, sabi pa niya. Ipinahayag niya sa pamilya ni Lauren na nagsisisi siya at araw-araw ay nagdadalamhati ngunit hindi siya umaasang mapapatawad. Ang kwento ni Stephen McDaniel ay puno ng kabalintunaan at matitinding pag-ikot ng mga pangyayari. Hindi ko kailanman makakamit ang kapatawaran. Kung maibabalik ko lang ang panahon, gagawin ko, anya. Ang tanging dahilan kung bakit hindi humiling ng pinakamabigat na kaparusahan ang prosekusyon ay dahil si Lauren mismo, noong nabubuhay pa siya, ay mariing tumutol dito. Iginagalang ng kanyang pamilya ang desisyong ito, ngunit umaasa silang gugulin ni Stephen ang natitira niyang mga taon sa isang kulungang may pinakamahigpit na kalagayan. Si Stephen McDaniel ay nahatulan ng habambuhay na pagkakabilanggo ng walang posibilidad ng maagang paglaya bago ang taong 2041. Pagkatapos ng hatol, nagpadala siya mula sa loob ng kulungan ng isang mahabang liham kung saan inilahad niyang siya ay naging biktima ng labis na pressure mula sa mga autoridad at na ang kanyang kaso ay hindi patas mula pa sa simula. Patuloy naming natatanggap ang mga bagong detalye tungkol sa kalagayan ng pag-iisip ni Stephen McDaniel. Sa isang maayos na sinulat kamay na 2 pahinang dokumento, ikinuwento niya ng detalyado ang kanyang karanasan sa mga pulis. Inirereklamo niya na pinagsisigawan siya, pinipilit sa loob ng silid ng interogasyon sa loob ng maraming oras noong mga unang yugto ng investigasyon at hindi man lang siya pinayagang gumamit ng banyo ng walang pahintulot. Ikinuwento rin ni McDaniel na sobrang apektado siya sa emosyon kaya't nagkaroon siya ng matinding pag-atake at kailangan niya ng agarang medikal na atensyon. Subalit sinabi umano sa kanya na makakakuha lang siya ng tulong mula sa isang mediko kung papayagan niyang halughugin ng mga pulis ang kanyang apartment. Ayon sa kanya, kahit pa pumayag siya at pinapasok ang mga pulis, hindi pa rin siya binigyan ng kaukulang atensyong medikal. Humiling siya ng panibagong paglilitis na, sa kaniyang palagay, ay patas. Pagkalipas ng 4 na taon, nagsampa siya ng apela kung saan siya mismo ang kumatawan sa sarili at nagpatawag ng higit sa 10 tao para kapanayamin, kabilang ang dati niyang abogado na si Floyd Buford na kinwestiyon niya. Lalong uminit ang sitwasyon sa kalagitnaan ng hapon nang simulan ni McDaniel ang pagtatanong sa kanyang dating abogado. Pinili ni McDaniel na bitawan ang karapatan sa pagiging kumpidensyal ng kanilang mga pag-uusap kaya't malayang nakapagsalita si Buford tungkol sa mga iyon. Hanggang sa huling ilang linggo ng kaso mo, buo ang paniniwala ko sa panig mo. Pero nang lumitaw ang detalyadong pag-amin na labis na nakagulat sa amin sa loob ng kulungan at isinabay pa sa mga hinanap mo sa internet, mga bagay na hindi pwedeng banggitin sa YouTube tungkol sa mga taong walang kakayahang magbigay ng pahintulot, lahat yan ay naging malaking problema sa ebidensya sa kaso mo.
Bukod pa riyan, may mga bagay na nakita sa iyo na labis na hindi katanggap-tanggap ani Buford. Sa kanyang petisyon, iginiit ni McDaniel na sina Floyd Buford, Frank Hogue at ang iba pang bahagi ng kanyang depensa ay hindi mahusay na kinatawan ang kanyang interes. Ganito ang sinabi ni Buford tungkol dito ngayong araw. Kung nagsimula ka sa banta ng pinakamabigat na parusa pero nauwi lang sa habambuhay na pagkakakulong na may posibilidad na makalaya, magandang kinalabasan na yan. Sa kanyang reklamo, humiling si Stephen na pagbayarin ang kanyang abogado ng $50,000 bilang kabayaran sa serbisyo at karagdagang $250,000 bilang parusang bayad sa umano'y kapabayaan. Nagsampa rin siya ng motion laban kay Hukom Howard Sims ng Bibb County, sinasabing naging bias ito. Ibinasura ang apelang ito. Ngayon, sa edad na 37, muling nagsampa ng panibagong apela si Stephen noong taong 2022. Anya, ninakaw ng panig ng akusasyon ang mga dokumento, nilabag ang kanyang mga karapatan, at hindi mahusay ang kanyang mga abogado. Hiniling niyang baliktarin ang hatol at palayain siya. Sinang-ayunan ito ng kanyang ama na si Mark. Umasa kami na lalabas ang katotohanan, yan lang ang hinihiling namin. Ngunit sinabi ng hukom na hindi na ito maaaring talakayin dahil huli na ng mahigit 1 taon ang pagsampa nito, kaya muling ibinasura ang apela. Tinanggihan ng hukom ang kahilingan, binanggit na lampas na ito sa itinakdang panahon. Sa panahong iyon, may nakabimbing isa pang apela si Stephen na nasa proseso pa ng pagdinig. May ilang kamag-anak at kaibigan ni Stephen na patuloy pa ring naniniwala sa kanyang pagiging inosente. Maging ang ama niya ay gumawa ng pahina sa GoFundMe upang humingi ng donasyon para sa legal na gastusin. Ngunit wala itong natanggap at agad na tinanggal. Tinawag ito ni Caitlin, kapatid ni Lauren, na kahiya-hiya at walang katuturan. Ang lolo ni Stephen na si Hollis ay nagbigay ng panayam bago siya pumanaw tungkol sa pagbisita niya sa apo sa kulungan. Kung totoo ang lahat ng sinasabi ng pulisya, akong lolo na wasak ang puso. Pag dumalaw ka sa kanya, tahimik lang siyang nakaupo, walang lumalabas na salita. Gusto mo siyang dalhin sa doktor pero matanda na siya, hindi na siya bata. Masakit. Kailangan mong tanggapin kung ano ang nasa harapan mo kahit hindi mo gusto. Ginawa ko ang tingin kong tama noon, agad akong kumuha ng abogado para sa kanya. Akala ko pupunta siya roon, maglalagak ng piyansa at uuwi na sila. Pero Diyos ko, nang makita ko siya, ibang-iba na ang anyo niya. Ang ina ni Stephen, si Glenda, ay kumakampi rin sa kanya at tila naniniwala sa kanyang pagiging inosente noong siya ay inaresto. May yakap ako para sa kanya kapag siya ay lumaya at may yakap din siya para sa akin. Sabi niya, dagdag pa na may mga pangitain siya na balang araw ay magiging hukom siya sa Korte Suprema. Ngunit ayon sa pulisya, taga-usig at pamilya ni Lauren, matagal na raw silang kumbinsido na tama ang desisyong ginawa noon. Ayon kay Caitlin, kapatid ni Lauren, parang isa siya sa mga taong naging mabait sa kanya at nagpakita ng malasakit, kahit patila palaging mag-isa siya. Walang leksyong gaya ng dapat isinasara ang pinto ng kotse o huwag dadaan sa parte ng bayan na iyon. Walang ganong klaseng sana, hindi niya ginawa iyon, edi walang nangyari. Kasi, ang totoo dapat tayong laging maging mabait sa iba, laging may kabaitan sa kapitbahay. Dahil lang sa iba ang hitsura ng isang tao, hindi ibig sabihin na may masamang balak siya, pero sa kasong ito, ganun nga ang nangyari. Naniniwala ang mga investigador na noong araw na iyon ay napigilan nila ang isang tao na maaaring maging seryosong panganib sa mga bata. Noon ay itinuring pa siya bilang pinakamalamang na sumikat sa kanilang paaralan. Ngayon ay isa na siyang malungkot na pangalan na sangkot sa isa sa mga pinakakagulat na pangyayaring tumama sa komunidad. Pinuri ng pulisya ang bilis ng kilos ng pamilya at mga kaibigan ni Lauren at inamin na kung nakuha na ng garbage collection ang lalagyang may mga ebidensya, baka hindi na nila nalutas ang kaso at baka hindi na nila nahuli si Stephen. Naniniwala rin ang mga investigador na hindi kailanman naging ganap ang pagiging tapat ni Stephen tungkol sa nangyari at posibleng may mas malalim pa kaysa sa alam ng lahat. Sigurado akong may mga bagay na hinding-hindi niya ikukwento kahit kanino, sabi ni Detective David Patterson. Dagdag naman ni Sarah, kapatid ni Lauren. Alam naman nating may nangyaring hindi na maibabalik kay Lauren, pero hindi rin talaga kami naniniwala sa mga sinasabi ni Stephen McDaniel. Sa tingin ko hindi siya matapat. Sa totoo lang, kaya niyang gumawa ng libu-libong kwento, napaka-aktibo ng kanyang imahinasyon.
Patuloy pa rin ang kanilang paghahanap sa mga palatandaan ni Lauren at hinala nila ay maaaring nasa lupang may sukat na 62 ektarya na pag-aari ng isa sa mga kamag-anak ni Stephen, bagamat may karapatan siyang mag-apply para sa maagang paglaya sa taong 2041. Ayon sa mga eksperto sa batas, malamang ay sa loob ng kulungan na niya gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ginugunita ng pamilya ni Lauren ang bawat mahalagang petsa at kaganapan kung saan dapat ay kasama siya na parang naroon pa rin siya. Nagsasagawa rin sila taon-taon ng takbuhan bilang pag-alala sa kanya. Pinangalanan ni Caitlin ang kanyang munting anak na babae bilang Lauren Magnolia bilang pagpupugay. May 2 alaala ang pamilya Mac para sa kanya. Makikita ang mga memorial plaque para sa kanya sa Mercer Law School at sa isang kulay rosas na upuan sa Washington Park sa gitna ng Mercer. Lugar na paborito niyang pagtakbuhan. Nagtatag din ang pamilya ni Lauren ng isang scholarship fund na ipinangalan sa kanya, ang Lauren Teresa Giddings Scholarship, sa legal firm na kanyang pinagsanayang pasukan. Si Lauren ay laging namumukod tangi sa kanyang makukulay na pananamit, lalo na sa kulay rosas. Tinawag pa nga nilang Pink na Miyerkules ang araw na iyon bilang pagbibigay galang sa kanya, habang tinutukso siyang parang si Elle Woods mula sa pelikulang Legally Blonde. Ayon sa malapit niyang kaibigan, ang pagpili niya ng kulay sa isang lugar na kilala sa pagiging monotono ay palaging nagdudulot ng nangiti at nagiging simula ng usapan. Lumundag siya sa isang propesyon na kilala sa mga itim at may guhit na kasuotan. Ang kulay rosas ang naging paraan niya para hamunin ang mundo, kwento ng kaibigan, at dagdag pa nito na iyon ang tunay na refleksyon ni Lauren Giddings. Hindi siya kailanman pumayag na mapag-iwanan at hindi humingi ng paumanhin sa kung sino siya. Determinado, masigla at handang harapin ang anumang pagsubok sa kanyang daraanan. Sabi ni Caitlin, hindi mo pwedeng sabihing wala na siya sa buhay natin. Umiyakit si Ninim. Nariyan pa rin siya, pero ibang-iba na ang lahat ngayon. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta. Kung nais niyong tulungan ang aming channel at suportahan ang paggawa namin ng mga nilalaman, huwag kalimutang mag-like, magkomento, magbahagi at mag-subscribe. Malaki ang naitutulong nito sa amin at tunay naming pinahahalagahan ang inyong suporta.